Isang panibagong kaso na naman ng medical malpractice ang ating ibubunyag kung saan isang paslit ang namatay dahil po yan sa itinurok na gamot ng nurse sa sanggol. At ang pamilya ng bata patuloy na humihingi ng hustisya. Ang ating naging investigasyon, panoorin po natin. Una na nating isiniwalat ang pagkamatay ng mga sanggol na sina Ace at Adi dahil sa umunoy kapabayaan na ginawa ng ilang nurse na nagturok sa kanila ng gamot. At ngayon, isa na namang kaso ng medical malpractice ang inilapit sa ating programa para ikwento ang kanilang karanasan na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng sanggol na si Happy sa Marikina Valley Medical Center. At para beripikahin ang insidenteng ito, agad kinuha ng responde team ang pahayag ng mga magulang ni Happy. At ayon sa kanila, hindi umano gumagaling ang sakit ng kanilang anak, kaya nagdesisyon silang dalhin si Baby Happy sa ospital. Yung mga ilang araw po, sinisipon po siya at inuubo. Tapos, pina-check up namin siya, binigyan siya ng gamot. Noong September 25 po ng madaling araw, medyo hirap na po yung bata umubo. Then, yun nga po, sinugod namin sa ospital sa Marikina Valley para bigyan siya ng pangunang lunas. Inabot na kami ng gabi doon. Nagawa na lahat yung ginagawa sa bata. Kailangan laboratory, lahat ng laboratories po. Yung araw na po yun, na-admit na po kami, 3 a.m. po yun. Nagtitake na po siya ng mga gamutan po para po doon sa sakit. Pero hindi pa nga po namin alam kung ano po yung sakit niya. Nung araw na po yun, okay naman po yung anak ko. Hindi ko naman po nakitang nanghina or kahit anong sintomas po ng parang may sakit po siya. Sila nga rin po nagsasabi na malakas daw po yung bata, bakit daw po inadmit. Hindi nga po namin alam kung ano po yung sakit. Tapos mga ilang araw pa po namin bago po namin nalaman kasi po kinukulit po ng mama ko tas asawa ko po yung kung ano po yung resulta. Nagtitake na po kami ng mga gamot. Pag nilalagnat po siya dito po sa sa Heplac po. Mabagal lang Paracetamol. po. Paracetamol po. Yung mga iba pa pong gamot na itinuturok sa kanya, slow push po sa may ibabaw po. Doon po parang sa tube first po. day ng gamutan hanggang sa fourth day po, doon po itinuturok lahat yung gamot. Slow push po sa, pinapadaan po sa dextrose dahan-dahan po pumapasok. 30 minutes po namin inuubos yun. Yung gamot na po yun, yung antibiotic niya po sa tube. Bukod sa ubot sipon, masigla naman si Baby Happy sa loob ng 6 na araw nilang pamamalagi sa ospital. Totally okay po talaga siya. Naglalaro, nakikipag-usap sa as in, normal po talaga na bata na naglalambing, naglalaro, nagngingiti-ngiti. Hanggang dumating ang pangyayari na nagpabago sa kanilang buhay. Sinabihan po kami ng doktor na in 5th day po, nag-check up yung doktor na yun nga po, pinasa ulit namin po yung laboratory. Okay naman daw yung bata, nabawasan daw yung hala. Then yun nga, Clear na daw po yung lungs. Malakas na daw po talaga. Yung warning po yun, hapon po, kasi parating po si mama nun galing sa Coron, Palawan po. Nag-usap-usap po kami doon na ano dapat gawin sa bata kasi ganito may lumalabas na result sa laboratory niya na may bacteria nga daw po. Then, nag-decide po kami mga magkakamag-anak po. Tinanong po kami ni mama na ilabas na natin yung bata sa ospital. Ilipat natin sa kabila sa ibang ospital po para pa second opinion. Yan, dumating po nga yung doktor. Nagsabi yung doktor na okay naman lahat ng result. Pero itong dalawa na to, may nakikita pa tayong dalawa dito. Tinitingnan ko kung anong sakit niya. Kung TB daw po o leukemia. Nagpaalam na po kay mama na, "Mauwi na ako." Sabi niya, nagbabay pa ako sa anak, "Bye-bye." Uwi na si papa. Pagpatak po ng alas 12, may tumatawag na po sa akin. Ginigising po ko, "Kuya, punta ka sa ospital. May nangyari daw."
Pagdating ko po doon, yung anak ko po pala yung nire-revive. Nakausap din namin ang ina ni Christopher na si Arlene na nakasaksi sa nangyari sa kanyang apo. So mga 11, nag-call ako sa asawa ko, nag-video call kami, pinakakausap ko yung apo ko. Tapos 12 in the midnight, yun nga, yung natutulog na sila ng magnanay, nakahiga sila, nakayukyuk sa kama yung nanay, nakagano, tapos yung baby, nakalaps dito. Sabi ko, ayos kayo nahiga. 12:37 last chat ko sa asawa ko in the midnight. Parang naidlip lang ako saglit. Tapos yun nga, yung feeling ko, may tao. Nagulat na lang ako na nandun na yung nurse sa may gilid ng bata. Tapos siguro, nung nakita niya, nag-open ako ng cellphone, paglingon niya, sa kanya ako tinanong na, ay, gising po pala kayo. Tapos saka tinanong ko siya, oo, bakit? Tapos hindi na niya ako sinagot. Nagtuloy-tuloy na siya ng ano. So yung unang inject niya sa bata, umiyak yung bata dahil tulog eh. So siguro nakaramdam ng sakit dahil ano. Tapos yung pangalawang inject niya, doon parang narinig ko yung bata, tumigil lang iyak. Basta saglit lang niya, yan eh. Sa heflak nga, dito. Rinig ko na lang yung bata, parang gumanon lang yung bata. Galing, hindi iyak yun ha, pero biglang gumanon lang yung bata. Paglabas niya, tumayo yung nanay para ayusin nga yung higa ng bata kasi nga tumapa. So pag angat ng nanay, nakita ko nangingitim na yung bata na yung parang gusto niyang umiyak na ewan na talagang yung itim niya from here na gumagapang na sa ano. So, inagaw ko sa nanay. So, ginawa ko, budang. Nakikita ko yung apo ko na dumidiretso na. Tapos, nabula na yung bibig. Bumula na, gumano na yung bata. Tapos, sabi ko dun sa nanay, magtawag ka na ng nurse. Pero, as in, nagkakaingay na kami sa loob ng kwarto. Ito lang naman yung nurse station. Ba't hindi niya kami naririnig? Hindi rin umano nakaresponde agad ang mga doktor at nurse sa Marikina Valley Medical Center. Ngayon, yung nurse, pumasok naman, tapos paglabas dala yung cellphone, hindi niya malaman kung ano gagawin niya. Sabi ko, tumawag ka na ng kasamahan mo. Parang may pumasok na isang nurse na lalaki na nakita lang nagkakagulo nga kami. So parang yun ang nakahingi ng tulong. Pero ang tagal pa ng tulong. Sa emergency pa po ata sila kumuha ng mga gamit. Sobrang tagal po, nakarating na nga po yung asawa ko. Wala pa rin rescue eh. Wala pa rin doktor na nag-aano sa amin. Ayaw pa nga po nila i-revive. Ayaw pa i-revive kasi wala na daw po talaga. Ako pa po nagmakaawa, sabi ko, i-revive nyo. Ang lakas-lakas din eh. May lumabas na yung nagre-revive po na pinakain niyo yung bata na choke. May Oo, bumara. sinisip pa ako. Sabi niya, ikaw, pinakain mo yan. Sabi ko, alas 12 ng gabi, papakainin ko. Nung binalik ko po doon sa nagsabi, paano niyo po nasabi na pinakain po namin yung bata? Nasaan po yung bara? Kasi sinakipakan na po nila ng tubo yung bata. Nagkadugo-dugo pa nga po yung ilong ng bata. Sugatan po yun. Death certificate po na yung choking nga daw po, yung aspiration pneumonia po. Na ayun nga po yung pinaglalaban namin sa hospital. Paano nyo po sasabihin na choke yung bata? Daddy lang po talaga yung pangunayan. Hindi pa nga po maubos yung 2 2 lang po. Agad din silang nagsampa ng reklamo sa Philippine National Police. Mag-aalas 6 po ng umaga, pumunta na po ako ng presinto. Dito po malapit sa amin sa Fortune po. Nakapag-usap na po ako doon, yun na po, ginawa na po lahat ng yung statement, ginawa na po kami lahat ng statement. Complete details po lahat doon. Nailipat po sa NBI yung investigation. Then doon po binubuo po lahat ng senaryo po na nangyari yung salaysay po namin. Both side po, kinausap na po ng agent na humawak po sa amin na inaalam yung bawat side. Ongoing pa rin po yung yung pag-iimbestiga po. Pati po yung yung sa dugo po na para i-examine po yung dugo. Yun nga po yung problema namin. Ang tagal po ng proseso po. Kailangan na po i-examine yung dugo. Kaya tumatagal po talaga yung investigasyon. Yung sa dugo na lang po talaga yung hintay. Wala na rin silang narinig na kahit na ano mula sa Marikina Valley Medical Center. Ano po yung... Na private na lang daw po. Huwag na daw po privately na lang daw social po media. yung pag-uusap. Yun nga po, nag-text po sa akin na nagpakilala po na siya si ganito, taga Marikina Valley po. Tapos nireplyan ko po, tumawag po sa amin. Wala na po. Wala nang sumunod na po. wala nang sumunod na
response sa amin. Wala na, as in zero na po. Hanggang ngayon, wala pa silang pakikipag-usap sa amin. Natatanggap pa po namin kung namatay siya sa sakit. Na yung naka-oxygen siya, yung as in hirap na hirap siya, na may kung ano-ano nakalagay po sa kanya. Yun po wala eh. Wala. Sobrang lakas niya po. Sobrang lakas niya po talaga. Kaya't ang kanilang panawagan at patuloy na isinisigaw, hustisya para sa kanilang anak. Sasabihin na lang po namin sa ospital tsaka sa nurse po na makipagtulungan na po kayo. Yun na po kami parang binabaliwala. Parang naghihintay lang kayo kung ano yung re-response namin. Yung sasabihin namin sa investigasyon, sasagutin nyo lang na kung ano-ano, na puro pagtatakip sa tao nyo. Ayun na lang po, tulungan nyo kami makuha yung hustisya sa anak namin. Kasi po, lalo lang nyo po pinapahirapang kami magulang, yung damdamin namin. Gusto namin makuha yung nararapat sa anak namin. Sinubukan din naming kunin ang panig ng Marikina Valley Medical Center ukol sa insidente, ngunit wala kaming nakuhang tugon mula sa kanila. Ngunit sa inilabas nilang pahayag sa kanilang Facebook page noong October 7, 2023, matapos umano nitong makausap ang mga magulang ni Baby Happy, sinabi nila na nakikiramay sila sa mga kaanak ng biktima. Anila gumugulong na ang investigasyon sa pangyayari. Makikipag-ugnayan umano sila sa pamilya kapag inilabas na ang resulta ng pagsisiyasat. Nakipag-ugnayan rin kami sa National Bureau of Investigation upang alamin ang itinatakbo ng investigasyon sa pagkamatay ni Baby Happy sa Marikina Valley Medical Center. Gayunpaman, batay sa pahayag ng investigador na humahawak sa kaso, hindi sila maaring makapagbigay ng anumang impormasyon dahil kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon. Ang pagpapatupad na maayos sa trabaho ay napakahalaga, lalo na kung buhay ang nakasalalay. Dahil sa isang pagkakamali, buhay din ang agad na mawawala. Ay ang responde patuloy ang gagawing pagbubunyag at pagsisiyasat hanggat may mga kasong nararapat lamang na magkaroon ng hustisya. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.